Lalo pong aasahan natin na hindi lang ingay sa media at social media itong nangyayari. Ingay sa kalye, sa isang malaya at malayang mga demonstration o protesta, hindi po mapipigilan. Gagalaw at gagalaw po ang mga mamamayan, lalo na po ang mga complainant dito sa article of impeachment laban kay Sara Duterte na mga original. Kung yung mga gunita, yung tatlong naunang impeachment na ipinail ng nakaraang taon. Una dyan ay yung galing sa civil society group, galing sa marginalized sector group, yung pangalawa, at pangatlo ay galing sa mga kaparian at abogado. Tatlo po yan. Yan ang maaaring mag-umpisa at manguna ng mga protesta ngayon pong nagpalabas ng desisyon ng Supreme Court sa isang technical ang proseso ng impeachment, kaya tinawag nilang unconstitutional dahil hindi lang isa, humigit pa, naging 3-4 ang impeachment na sabi ng Supreme Court, bawal yan. Dapat isang impeachment lang sa isang taon. So napakalinaw po nun sa sikat ng araw, kahit na masama ang panahon, na hindi pa nasasagot, hindi pa napapag-usapan officially ang hinahanap na katarungan at katotohanan ng taong bayan sa nawawalang pera o ginastos na pera ng Office of the Vice President Sara Duterte. Malino po yun. Yung article of impeachment na mga posibleng kasalanan, pagkakamali ni Sara Duterte, hindi pa nasasagot, hindi pa napapag-usapan, kaya buhay na buhay pa rin. At yan ang isa sa dahilan kung bakit asahan na natin ng mga rally. Sa Lunes, merong SONA ang Pangulo na dating niraralihan niya ng mga mahilig sa mag-rally. Sigurado sa rallying yan, isasama itong issue ito sa impeachment kasi hindi po talaga malinaw until now. Alam din ang Supreme Court yan kung totoo hindi ang article of impeachment kasi hindi pa ho natatakel, hindi pa ho nag-hearing. Natigil ng 5 hanggang mag-6 na buwan na sa Senado. Kung tutusin niya, Senado may pagkukulang din niya kasi kung hindi nila pinatagal yan at hindi na kailangan Supreme Court, wala nakarating sa Supreme Court na petisyon, baka tapos na yan dahil nga ho inupuan, nagtagal. Ayan, ngayon, lalong nagtatagal kasi another 7 months sa February pa ng 2026 bago ulit magkaroon ng bagong impeachment. Inuulit lang natin technical issue ang kinwestiyon dito, ang nakita rito na problema ng Korte Suprema. Mali daw yung proseso. Yung ebidensya at yung kaso hindi po ginalaw, hindi pinakalaman ng Supreme Court, kaya buhay pa yon. May katuwiran, may karapatan at obligasyon ng mamamayang Pilipino bilang complainant nito, bilang mamamayang Pilipino may-ari ng pera, yung pang-aabuso umano ni Sara ay hindi pa nga napapanagot. Kahit si Sara may problema rin kasi hindi pa rin niya naipapaliwanag ang kanyang panig dahil nga naudot, ngayon nabitin pa. Ngayon, kung paninindigan ng Senado at Kongresong ituloy, kahit na may desisyon ng Supreme Court na technical sila, ibang issue yan. Under pressure yan. Although may mga nagsalita ng gusto nilang ituloy, kaabang-abang talaga ito. Pero akin lang kong panawagan bilang mamamayan, bilang tayo Pilipino, daanin lang po sa tama. Mag-rally sa mga lugar na legal ang rally. Mga plaza, yung freedom of the press, freedom of assembly, freedom of expression, yan po ay naaayon sa batas, salig ang batas. So mga ibabaw lang po yung makataong mga demonstrasyon, maayos na mga demonstrasyon, issue lang ang topic, issue lang ang pag-usapan, alang problema. Lalo na kung nasa tamang lugar. Hindi na humaiwasan yan, lalaki yan, maniwala kayo. Ngayon lang na masama ang panahon ng ulan, lalaki yan. Magsisimula yan sa Lunes. Ngayong linggo ito, ngayong weekend ito, wala. Pero sa Lunes, bukas na magkakaroon ng impeachment, simula na po yung rally. At kasama na itong topic, itong issue ito sa impeachment. Maniwala po kayo. At marami pang issue. So sunod-sunod na yan. Pwede maging sakit ng ulo ng pulis o ng mga local executive, pero wala tayong magagawa. Part ng demokrasya. Kasi nga yung freedom of assembly, freedom of expression, malayang paghahayag, hindi ko pinagbabawal yun ng ating mga batas. Okay? So, ingat na lang. Ano yung masasabi dyan? Sasama ba kayo o hindi? Ayan.
At yung mga Pilipino sa abroad, ganoon din po. Posibleng sa abroad, pinagtatalunan din ito. Lalo na po yung mga pro-anti-government. Lalo na yung mga pro-Sara Duterte, pro-Duterte, nagalit na galit yung gobyerno. Nakakita sila ng mga issue, pero baka linlangin kayo yan. Technical na. Isyong technical ang nakita. Technical ng Supreme Court. Yung proseso lang. Hindi po yung ebidensya ang pinag-usapan. Proseso ho ang nakitang illegal. Labag sa batas. Yun lang yun. Baka kayo linlangin sabihin ng mga Duterte supporters, wala na, binasura ng Korte Suprema, tapos na ito, iyak na kayo, ganito, puro kalokohan yun. Hindi ho tapos, hindi tinapos ang issue ng article of impeachment. Technical issue at sinasabing maling proseso lang ang naging dahilan ng deklarasyon na ating mga Supreme Court Justices, 13-0 yata nangyari, unanimous decision, dahil nga ho sa bawal ang higit sa isa na impeachment against impeachable official sa loob ng 1 taon. Kaya pagpasok ng bagong taon, ilang buwan na lang, 2026, alam na ng Kongreso, alam na ng mga complainant kung anong dapat gawin, maiwasan yung technical problem. Yung ebidensya nandyan pa rin. Hindi na mawawala yung ebidensya. Yung mga testigo hindi pa rin. Yung proseso lang kung paano papayal ng impeachment, yun lang ang babaguhin nila. Magkaisa sila, isang impeachment na lang, February 6. Yan, pwede na po yan. February 6 or after February 6, pwede nang ipile. Isang-isa lang para hindi na ma-technical. Kasi pag naging dalawa na naman yan, mati-technical na naman ng Supreme Court. Pero kung isa lang, tuloy-tuloy na yan. Yun ang pwede mangyari, yun ang gagawin. Pero, kung inulit ko, kung itong Kongreso at Senado ay hindi susunod sa Supreme Court at magtutuloy yung trial, ibang issue yan. Mayroon ng president na ganyan. Hindi nangyari naman ng ganyan. Nung parang yata ni Corona ba ito? Sino bang na-impeach na, ini-impeach na biglang mayroong decision ng Supreme Court, hindi pinasin ng Supreme Court, ng mga senador. Sabi ng mga senador, nag-convene na kami. Meron kaming authority. Ituloy na namin ito, walang nagawa sa Supreme Court. Ito ganoon din nangyari. Nagsimula na. Ilang pag nanumpa na yung mga senador dyan, so officially nag-convene, nagsimula na ang impeachment court. Pag pinanindigan ng mga senador na sila nagsimula na at itutuloy nila, hindi kayang pigilan ng Supreme Court yan. Kasi ang sinabi naman ng Supreme Court, technical yung proseso ang pinagbabawal, ang lumabag. Yung paghahanap ng katarungan at katotohanan, yun ay bitin. Yun ang layunin ng impeachment. Laban sa impeachable official, yung mga katotohanan ito. Di ba? Magkaiba po yun. Kaya mag-abang-abang tayo, marami kong pwede pang mangyari. Relax lang, maging bukas ang kaisipan, maging matalino para hindi kayo mabudol. Maging matalino para hindi kayo malinlang. Maging bukas ang kaisipan sa lahat ng oras para lumutang ang katotohanan at nang hindi kayo masyadong nai-stress. Makinig lang kayo. Hindi naman sa pagyayabang. Dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at yung M8 Pinoy TV channel natin. Tutulungan ko kayo at magtulungan tayo.